Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ivana habang naka-cross arms at pinandilata ng mata si Juan Carlos. Ito ay sapat na masama na kailangan niyang masaksihan na nakabara ang dila ni Laura sa kanyang lalamunan na akala niya ay masasakal siya. Pero ngayon, ayaw pa nga niya nitong hayaan, umuwi na siya para matahimik siya. Ikaw ang kadate ko, at trabaho kung iuwi ka. Hindi, isa itong work assignment, paalala niya sa kanya, napapikit saglit habang dahan-dahan siyang nagbibilang pabalik mula 10 sa isang walang saysay na pagtatangka upang mabawasan ang kanyang galit. Ngunit sa oras na maabot niya ang dulo ng kanyang mental countdown, wala pa rin siyang malapitan katahimikan. Namumula siya at tamang asar sa kanya sa pag-flirting sa ex niya sa harap niya at sa inis niya sa sarili niya na parang nagseselos na high school. Ivana, ano bang nangyayari? Tanong ni Juan Carlos. Galit ka ba dahil kay Laura? Wala siyang halaga sa akin, sabi ko sa iyo. Itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan siya bago siya nagpasimula ng isang mahabang paliwanag na walang ibang layunin kundi ang magmukhang mas nagkasala. Huwag mo na pong ipaliwanag, sir. Wala po sa akin ang magulo mong love life. Nabunggo ko lang siya paglabas ko ng restroom, at ayaw niyang malaman ng mga kaibigan niya na break na kami. Hinalikan niya ako nung nakita kanya. Sinubukan muli ni Juan Carlos na ipagtanggol ang kanyang kaso. Pero habang tumatagal ay mas lalong nagalit si Ivana dahil para sa kanya ang lahat ay parang mga kalokohang dahilan na madali niyang naiwasan kung naging matatag lang siya sa kanyang ex simula pa lang. Ang dami niyang sinabi sa kanya, at bago niya namalayan, nagkakaroon sila ng mainit na palitan doon mismo sa sidewalk, kasama ang lahat ng uri ng mga akusasyon na lumilipad sa paligid. Alam ni Ivana na malamang ay sobrang sensitive niya lalo na't kinakaharap niya pa rin ang emosyonal na pagsalakay na dulot ng mabigat na foreplay nila sa restroom kanina, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng taken for granted. Walang pakialam na milyon-milyong mga curious na mga mata ang nakatingin sa kanila na nanunood ng kanilang battle royale, mainit na sabi niya. I'm not your fucking idiot, Juan Carlos. Tumigil ka na sa panggugulo sa akin. Hindi ako nakikialam sa'yo. Ungol ni Juan Carlos at itinaas ang mga kamay sa frustration. And I never said you're idiot. Pagkatapos ay itigil ang pagtrato sa akin bilang isa, bumuntong hininga si Ivana at naglakad papunta sa sasakyan nang huminto sina James at Steven sa gilid ng sidewalk. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, saglit lamang na huminto ng irampa ng driver ni Juan Carlos ang kanyang mga daliri sa manibela at nagtanong, saan pupunta, sir? Forest Creek, sagot ni Ivana. Hindi, Willow Hills. Malapit na siya sa mahabang rant, ngunit isang mabilis na tingin ni Juan Carlos ay napatigil siya. Inilabas niya ang kanyang telepono at ginugol ang natitirang biyahe papunta sa kanyang bahay sa isang tawag kay Clara. Pinapatay ang apoy mula sa isa pang deal na nasa bingit ng pagbagsak kung hindi siya gumawa ng oras upang makita ang kliyente sa lalong madaling panahon. Sa sandaling dumating sila sa kanyang lugar, tumakbo si Ivana sa itaas ng master bedroom upang hubarin ang magarbong damit na isinuot niya sa hapunan at bumalik sa kanyang casual na damit. Kakababa lang ni Juan Carlos nang tawag nang bumalik siya sa downstairs, dead set on calling sa isang Uber para makaalis siya sa impyerno. Kung mananatili siya, ang kanilang pag-aaway ay lalala sa isang bagay na hindi na nila maaaring balikan. Pero may sariling plano si Juan Carlos.
Siya ay tila pare-parehong determinado na panatilihin siya sa kanya hanggang sa sila ay inayos ang kanilang mga issue. Gusto mo ba ng maiinom? Tanong niya sabay tingin sa ref. Hindi, pero gusto ko nang umuwi ngayon, sabi ni Ivana habang nakasandal sa sopa sa sala at pinagmamasdan ang apoy sa fireplace na kumikislap ng iba't ibang kulay ng pula gaya ng buhok niya. Hindi kita kayang bitawan kapag hindi pa natin naaayos ang hindi pagkakaunawaan na ito. Tawag ni Juan Carlos mula sa kusina habang sinasara nito ang refrigerator at pinandilatan siya ng mata. Walang dapat linawin, sir. Ihinto ang pagtawag sa akin ng sir o Mr. Jackson. At itigil mo na itong boss shit. Higit pa ako sa iyong boss, at alam mo yon. Hindi. Nagmamatigas si Ivana habang nakatitig sa harapan. Ang pagkakamali ko ay naniniwala na maaari kang maging higit pa sa aking boss. Halatang may unresolved shit ka pa sa ex mo, and to be honest, galit pa rin ako sa ginawa mong paglayo sa balat ng lupa sa loob ng 3 linggo. Tumawid si Juan Carlos sa kwarto sa isang kisap mata at huminto sa harapan niya, ang lungkot sa mukha nito ay sumasalamin sa kanya. Gusto mo bang ilabas yan ngayon din? Kailan ko pa ito dapat ilabas? Tumingala si Ivana sa kanya at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga buko ay nagiging kasing puti ng isang papel. Nawala ka ng 3 linggo. Walang mga tawag sa telepono. Walang mga text. Wala. At sa pagbabalik mo, gusto mong kunin kung saan tayo tumigil. Well, hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Nasasaktan ako kapag nawala ka ng walang salita. Araw-gabi kong tinitigan ang phone ko na parang tulala. Pinuno ko ng mukha mo ang sketchbook ko. Saka alam mo kung ano ang naramdaman ko sa loob ng 2 taon, ungol ni Juan Carlos. Ibinuko ni Ivana ang kanyang bibig upang magsabi ng kung ano, ngunit walang lumabas na salita. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana, sa kumikinang na pool sa deck, hindi dahil ang tanawin ay kaakit-akit, ngunit upang itago ang kanyang mga luha mula sa kanya. I'm sorry, sabi ni Juan Carlos, binasag ang masakit na katahimikan sa pagitan nila nang lumapit ito sa likod niya at ipinulupot ang mga braso sa baywang niya. Nakatalikod pa rin sa kanya dahil ayaw niyang makita nito ang hilaw na sakit na nagniningning sa kanyang mga mata, tanong ni Ivana. So that was your payback? Binabayaran mo ako sa pag-iwan mo? Hindi yun ang sinabi ko, mabilis na umiling si Juan Carlos. What I mean is, yung naramdaman mo nung mga nakaraang linggo na wala ako ay yung naramdaman ko nung nawala ka. It really fucked me up nung wala ka, at sana maintindihan mo na kung bakit galit na galit ako sa'yo nung bumalik ka. Alam mo naman ang dahilan ko para umalis, mahinang sabi niya. Anong palusot mo Juan Carlos? Bakit mo ako pinalabas? Hindi ba sumagi sa isip mo na gusto kong nandyan para sa iyo sa anumang pinagdaraanan mo? Nahihiya ako at natakot na hindi mo ako gusto, bulong ni Juan Carlos sa buhok niya, humigpit ang yakap nito sa kanya sa bawat salitang binibitawan niya. Paano naman ako makatingin sa iyo tapos hindi man lang kita nagawang mahalin? Paano kita haharapin kung nabigo kita ng husto? Hindi makapaniwala, napabuntong hininga si Ivana, kumikinang ang kanyang mga mata sa mga luhang pilit niyang pinipigilan habang nanatili siya sa kanyang mga bisig. Sa tingin mo, gaano ako kababaw? Sa tingin mo ba dahil nabigo ka minsan, gusto ko nang sumuko sa'yo? My God! Halatang hindi mo ako kilala. Ivana, tingnan mo, alam kong nagkamali ako. Hindi lang manggulo ang ginawa mo. Wala kang tiwala sa akin. Sa atin. Kaya pinili mong tumakbo at sumuko. Itinulak niya ang mga kamay nito palayo sa mga braso nito at tumakbo sa itaas. Sumunod siya sa kanya, at ang kanilang away ay tumagal ng 1 o 2 o 3. Hindi alam ni Ivana dahil minsan, nawalan siya ng oras, at ang gusto lang niya ay matigil na ang pagtatalo. Tila pagod na rin sa lahat ng sigawan, bumagsak si Juan Carlos sa kama at hinila siya paupo sa tabi niya. I'm sorry, sabi niya sabay hawak sa kamay niya. Dapat pala hindi na lang ako umalis at hindi na lang sana kita tinulak palayo. Ngunit ang pagiging diagnosed na may ED ay isang kahihiyan na kinailangan kong pakisamahan at dalhin sa aking sarili sa loob ng 2 taon.
Kailanman ay hindi ako nabigo sa anumang bagay sa buong buhay ko, kaya nang hindi ko magawa ang isang bagay na kasing natural ng pag-ibig sa iyo, nadurog ang aking kaluluwa, at hindi ko napigilan ang aking sarili na mapalapit sa iyo at makita ang patuloy na awa sa iyo. Iyong mga mata, hindi ako kailanman naawa, bulong ni Ivana. Hindi ako naawa o sinisisi dahil alam ko na nahihirapan ka, at gusto kitang tulungan sa iyong pagkabalisa. Alam ko na yan ngayon. Patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Juan Carlos, hinanap ng mga labi nito ang labi niya sa maamong halik habang kinakagat nito ang ibabang labi habang marahang minasa ng kamay nito ang batok niya, lalo pa siyang inilapit sa kanya. Hindi nagtagal ay lumalim ang kanilang halikan at naging isang bagay na nawala ng pag-asa si Ivana na mangyayari ngayong gabi. Kailangan kita, umiyak na sabi ni Juan Carlos sa kanyang leeg habang hinahalikan niya ang kanyang balikat, nag-iwan ng nakakapasong bakas ng init habang umuusad siya pabalik sa kanyang bibig. Kailangan kita ngayon din. Okay, napabuntong hininga si Ivana at bahagyang ibinuka ang kanyang mga braso nang bumagsak siya sa kama, hinila siya sa ibabaw niya, ang matres ay umuungol ng mahina habang ang kanyang bigat ay pumatong sa kanya. Nagsimula silang maghubad ng damit sa isa't isa bilang isang bagay ng madalian, at sa ilang sandali, sila ay ganap na hubot-hubad. Sa hindi maintindihang dahilan, parang namula bigla si Ivana at sinubukang takpan ang sarili. Ngunit dahan-dahang itinulak ni Juan Carlos ang kanyang mga kamay at hinila siya palapit, naramdaman ang pakiramdam ng kanyang malasutla at makinis na balat habang ang kanyang maliit na frame ay naghalo sa kanya sa isang nakakapasong yakap. Huwag na huwag kang magtatago sa akin, princess, saway niya habang dinudurog ang labi niya at itinulak ang dila sa loob ng bibig niya, umuungol ng bahagya pang bumukas ang sarili niya, bumigay sa hinihingi niya. Hindi nagtagal at ang kanilang halikan at ang apoy sa pagitan nila ay nagngangalit ng wala sa kontrol at ang kanyang pagkalalaki ay lumakas. Namiss ko ito, ang sabi ni Ivana, kinuha siya sa kanyang kamay at sinimulang haplosin siya ng marahan. Ipinikit ni Juan Carlos ang kanyang mga mata, humihingal nang ipinulupot niya ang kanyang mga daliri sa paligid niya at gumalaw pataas-baba sa kanyang pumipintig na haba sa isang maindayog na galaw. Siya ay medyo nag-aalangan noong una ngunit nagiging mas matapang sa bawat paghampas nito habang ginagabayan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang shaft, na ipinapakita sa kanya kung paano siya pasayahin. Siya ay isang mabilis na matuto, at kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pamamaraan, alam ni Juan Carlos na hindi siya magtatagal. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at hinalikan ito, nananatili ang eye contact sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, princess. Dinilaan ni Ivana ang mga labi niya, at hindi niya napigilan na halikan ulit siya, kagat-kagat ang ibabang labi nito, ang nasa sabik nitong mga daing na nagtutulak sa kanya sa pagnanasa. Gusto ko, inabot niya ulit siya, at napabuntong hininga si Juan Carlos nang haplosin niya ang dulo ng matigas niyang pagkalalaki. Hindi ako nagsasalita ng sign language, princess. Hinawakan niya ang baba niya at pinilit na tumingin sa kanya habang itinulak niya ang isang daliri sa loob niya, pagkatapos ay dalawa, at sinimulan siyang asarin ng dahan-dahan, ninanamnam ang higpit ng pakiramdam niya gaya ng kanyang nakakalasing na amoy na pumupuno sa silid. Sabihin mo sa akin kung ano gusto mo. Gusto ko. Ikaw. Sa loob. Ako. Ngayon, pakiusap. Sigaw niya, ang babaw ng paghinga niya. Ako ay nasa loob mo. Tumawa siya sa leeg niya, marahang kinagat ang balikat niya. Ngiting sabi ni Ivana habang sinimulang itulak ang kamay niya. Napapikit siya. Ramdam niya ito sa paraan ng pagkuyom nito sa mga daliri nito. Oh, Juan Carlos, I want you, please. Nagkamali siya ng pagsulyap sa kanya ng panandalian, at ang kanyang hingal na pagsusumamo, ang kanyang mga mata na mabigat sa pagnanasa, ang kanyang mga labi na mapupunga dahil sa kanyang nilalagnat na mga halik, ay kanyang pinawi. Tumagilid siya at hinalikan siya ng mas mahigpit, pinabilis siya ng kaunti habang pinapunta siya nito sa isang mini-climax. Magpapakam na ako, umiiyak na sabi ni Ivana pero sumasabog na siya sa paligid niya, nanginginig ang katawan niya sa paglabas niya. Masama iyon, princess, hinalikan ni Juan Carlos ang kanyang noo. Hindi kita binigyan ng pahintulot na mag-come. I'm sorry,
Bumuntong hininga siya sa leeg niya. Hindi pa. Pero malapit ka na, saad niya habang tinatanggal ang kanyang sarili mula sa kanya upang tumingin sa kanya, na para bang talagang tumingin sa kanya, at humanga siya sa kanya, nagulat na naman siya kung gaano siya kaganda. Hindi nagtagal, ang pagtitig sa kanya ay hindi na sapat, kailangan niya itong hawakan, damhin at tikman. At ginawa niya, nasasarapan ang paraan ng pagkabuhay ng kanyang katawan sa pinakamaikling haplos niya habang pinapasadahan niya ang kanyang mga kamay sa makinis nitong tabas, dinadama ang bawat pulgada ng kanyang mga korba, na nagpapahirap sa kanya, isang bagay na hindi niya akalaing posible hanggang ngayon. Tumingin ka sa akin, bulong ni Juan Carlos habang sinusundan niya ng magaan na mga halik sa kanyang mga dibdib at kinuha ang isang matigas na nipple sa kanyang bibig at marahang hinihimas, dinilaan at sinipsip, ang kanyang nasasabik na iyak ay umalangaw-ngaw sa mga dingding. Ungol ni Ivana at idinilat ang mabibigat na mga mata, ibinaba ang kanyang likod habang hinawakan niya ang isa pa sa labi niya habang ang mga kamay nito ay dumosdos sa katawan niya at pababa. Gusto kitang tingnan at hawakan. Ibuka mo ang mga paa mo sa akin, utos niya. Ngunit umiling siya, kinuyom ang kanyang mga hita, namumula sa galit sa sinabi nito. It wasn't a request, princess, mahinang babala ni Juan Carlos sa kanya. Isang bagay sa kanyang pilit na boses, o marahil ay nasa kanyang mukha, mahigpit sa pangangailangan, ang nagpaisip sa kanya, at siya ay sumunod habang dahan-dahan niyang ibinubuka ang kanyang mga paa, na nagbibigay sa kanya ng ganap na pag-access sa kanyang sentro. Basang-basa na siya, gusto ni Juan Carlos na ilibing agad ang sarili sa loob niya at malunod sa matamis na init niya, pero gusto niya rin patagalin ang unang pagkakataon nila sa loob ng 2 taon hanggat kaya niya, kaya nagtagal siya sa paghalik at paghaplos sa bawat pulgada ng mapula niyang katawan. Juan Carlos, humikbi si Ivana sa wakas habang sinusuklay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok habang sinusubo siya ng kanyang dila. Hindi na ako makapaghintay. Umusog siya pabalik, hiniwalay ang mga binti nito, at inakbayan siya habang pumwesto siya sa pasukan nito. Ivana, imulat mo ang mga mata mo, utos niya, medyo bumigat ang boses niya sa pangangailangan. Gusto kong tumingin ka sa akin kapag naging akin ka. Ginawa niya, at ang lahat ng kanyang pagpipigil sa sarili ay lumipad sa labas ng bintana nang makita niya ang pagnanasa na nagniningning sa kanyang mapulang kalaliman. Oh God, naiiyak na sabi niya nang dahan-dahan itong itulak ang hiwa niya. Gusto mo ba yan? Tanong niya. Gusto mo ba ang pagkalalaki ko sa loob mo? Napaungol siya. Magsalita ka, princess. Gumamit ng mga salita. Hinila niya ito at huminto. Oo, gusto ko ito, umiiyak si Ivana, at ginantimpalaan niya ito ng isa pang mahabang halik. Namilipit siya at napaungol sa ilalim niya habang itinulak siya nito ng kaunti pa. Ayos ka lang ba? Napaungol siya, hawak ang kanyang pagkalalaki, habang siya ay nagmamaneho ng marahan, at sa bawat oras, siya ay maaaring mahawakan ng higit pa sa kanya hanggang sa siya ay ganap na nahuhulog sa kanya, at sila ay isa sa wakas. Okay lang ako. Bahagyang bumuka ang bibig niya, pinaarko ni Ivana ang likod niya at sinubukang kumilos. Pero mariin niya itong inipit sa pwesto niya, nakadikit ang balakang nito sa kanya. Sandali lang, angal niya. Gusto kong maalala mo ang sandaling ito. Princess. Dahil ito na ang sandali, binawi kita bilang akin. Simula ngayon, akin ka na. Bawat bahagi mo ay akin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Ivana. Magsalita, paalala niya sa kanya, hinila siya palabas sa isang mabilis na galaw, iniwan siyang naguguluhan. Bumukas ang mga mata niya, at maganda ang pagpout niya. At kinailangan niya ang lahat ng pagpipigil sa sarili na huwag ilibing muli ang sarili sa kanya at pakawalan siya. Sabihin mo, utos nito, pinapasok ulit siya ng sunod-sunod na tulak. Naiintindihan ko, umiiyak niyang yakap palapit sa kanya, tugma sa galaw niya. Ano ang naiintindihan mo? Ungol niya, pabilis ng kaunti habang he fucked her harder. Naiintindihan ko na sayo ako. Bumulong siya, hinukay ang kanyang maiikling kuko sa kanyang likod. Mabuti, huwag mong kalimutan iyon. Umiyak siya habang mabilis na tinutulak ang isang unan sa ilalim ng kanyang puwitan at hinawakan ang magkabilang paa nito na nanginginig.
Ipinatong ang mga paa nito sa dibdib nito upang bigyan siya ng maksimum na pagpasok habang hinahampas niya ito ng mas malakas, hindi makapaniwala kung gaano siya kahigpit at perpekto. Pakiramdam niya ay ang babaeng mula sa kanyang alaala, ang babaeng nagmumulto sa kanyang mga pangarap sa loob ng 2 taon, ang babaeng hindi niya maisip habang buhay na wala. Akin ka, princess. Napaungol siya, nakahawak sa balakang niya habang palalim ng palalim ang mga hagod nito. Akin na ang lahat ng ito. Oh God, Juan Carlos, umiiyak siya, at sa ilang sandali ay naramdaman niya ang pagkurot nito sa paligid niya, at niyakap siya nito at hinalikan ang kanyang noo at talukap ng mata. Fuck, princess. Napayuko siya, ang sarili niyang takbo ay lumalala nang maramdaman niya ang pamilyar na paninikip sa kanyang singit. Ilang beses pa niyang itinulak, ang mga mata ay lumiligid pabalik sa kanyang ulo nang gumuho ang kanyang mundo. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng kasing lakas ng kanyang orgasm, at sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat ng sinubukang sabihin sa kanya nina Dr. Linda, Matthew, Julian. In love siya kay Ivana. Malapit sa ulo, lubos na umiibig sa kanya. Malamang ay simula pa noong sinuntok niya ito sa balikat sa labas ng Crush Club 2 taon na ang nakararaan nang tawagin siya nito dahil sa pagtatangkang laktawan ng pila. At hindi siya ang nakabasag sa kanya nang mawala siya, kundi ang sarili niyang nararamdaman para sa kanya. Ang pagtatakwil at galit na naramdaman niya sa kanya nang siya ay bumalik ay ang paraan niya para protektahan ang kanyang sarili mula sa posibleng pagtanggi sakaling hindi siya ganoon din ang nararamdaman. Sinabi niya sa kanya ang bawat bahagi ng kanyang pag-aari. Pero ang totoo, pag-aari niya ang lahat. Ang kanyang puso, katawan at kaluluwa ay pag-aari niya, at hindi dahil sa hindi niya kayang hawakan ang ibang babae. Ayaw niya lang. Juan Carlos. Nakanguso si Ivana habang pinapasadahan ang kanyang mga kamay sa malambot nitong likod. Okay ka lang. Yeah, I'm perfect. Ngumiti siya sa leeg niya pero hindi niya magawang lumayo sa kanya. Hindi siya okay. Ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging pareho pagkatapos ng paghahayag na ito. I can't breathe, hingal na hingal si Ivana habang kumikislat sa ilalim niya. Sinasabi mo bang mabigat ako, princess? Sumulyap siya sa kanya, at muli, malaya siyang nahuhulog sa mainit na pool ng kanyang mga mata. I'm saying na matutulog na tayo, bumuntong hininga siya, hilahin ang mukha nito pababa sa kanya para sa mahabang halik. Sobrang overrated ang tulog. Muli niyang hiniwalay ang mga hita niya habang dahan-dahang itinulak siya muli, at nagsimula silang gumalaw ng mahina hanggang sa muling sumigaw ang kanilang paglaya. Nakatulog si Ivana sa kanyang mga bisig pagkalipas ng hating gabi, ngunit gising na gising si Juan Carlos, tumatakbo ang kanyang isip, iniisip ang kanilang away. Habang pinakikinggan niya ang payapang hilik nito sa tabi niya, nagpapasalamat siya na natapos ang gabi nilang kasama siya sa kanyang kama. Madali lang sana itong napunta sa ibang direksyon dahil pareho silang determinadong saktan ang isa't isa kanina. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya ngayon nang maalala niya ang galit at sakit nitong makitang kasama si Laura. Maraming beses niyang sinabi sa kanya na ang kanyang ex ay hindi mahalaga tulad ng abogado na iyon, ngunit sa ilang kadahilanan, si Ivana ay tumangging maniwala sa kanya, at hindi niya alam kung paano pa ito ipakikita sa kanya na siya ang tanging babae para sa kanya. Isang bagay ang tiyak, bagaman kailangan niyang hawakan ng mabilis si Laura. Hindi na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Hindi mapakali si Ivana, binabasag ang kanyang magulong pag-iisip habang sinusubukan niyang maging komportable. Juan Carlos, bakit gising ka pa? Inaantok niyang bulong at itinulak ang kanyang hubad na puwet palapit sa kanya, at hindi nagtagal ay naging matigas na ito, at gusto na naman siya nito. Sabi ko sayo, sleep is overrated, princess. Hinalikan niya ang leeg niya at hinaplos ang katawan niya, at napamura siya ng ihiga niya ang paa niya sa isang anggulo at ibinuko siya, dinama siya ng mga daliri niya. Hindi niya akalain na posible iyon, ngunit lalo siyang nahirapan nang matagpuan niya itong basang-basa at handa para sa kanya. Hindi ka pa ba sapat? Daing ni Ivana, ang pinakamasarap na tunog ng mabagal ang pagdaan nito sa kanya. I'll never have enough of you, bulong niya sa buhok niya habang naglalabas-masok sa kanya, nakahawak sa kanyang malalambot na dibdib.
Napakasikip ng pakiramdam niya habang dahan-dahan siya nitong siniil sa simula ngunit unti-unting tumaas ang kanyang tempo, sarap na sarap. Ang pakiramdam ng kanyang katawan sa kanyang mga bisig. At sa pinakamatagal na panahon, ang mga ungol niya at ang kanyang mga ungol ang tanging tunog na bumabalot sa tahimik na katahimikan sa gabi habang muli silang nagdulot ng kasiyahan sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras nang muling imulat ni Juan Carlos ang kanyang mga mata, umupo si Ivana sa gilid ng kama, nagmamadaling ibinato ang kanyang mga damit. Ano ang nangyayari? Mahinang tanong niya. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Tiningnan niya ang oras sa phone niya at napaungo. 2:45 ng umaga. Karaniwan, siya ay bumabangon sa loob ng 30 minuto o higit pa upang simulan ang kanyang araw. Ngunit ngayon, nagdedeliryo at tuwang-tuwang manhid sa kanilang pagtatalik, hindi maintindihan ni Juan Carlos kung bakit sila gising sa hindi makajos na oras. Dapat magkayakap sila. Gabi na, matulog ka na, at ihahatid kita pa uwi sa umaga, alok niya, napakamot sa ulo, nalilito sa biglaang pangyayari. Ivana ay hindi pagkakaroon ng alinman sa mga ito, bagaman. Bumalik ka sa kama. Tatawag ako ng Uber. Napabuntong hininga si Juan Carlos, ang antas ng pagkairita nito sa kanyang katigasan ng ulo ay gumagapang sa hindi pa nagagawang bilis. Inaasahan niyang magkaroon ng tamad na simula sa kanyang araw kasama siya sa kanyang mga bisig at marahil ng ilang almusal at dessert sa kama. Pero parang sabik na sabik si Ivana na tumakbo palayo sa kanya. Muli, halika, sinubukan ulit ni Juan Carlos na magbago ng isip. Tingnan mo ang oras, late na. Bumalik ka na lang sa kama. Matigas ang ulo ni Ivana sa pag-uwi, gayunpaman, habang kagat-kagat niya ang kanyang ibabang labi, isang maalalahang tingin sa kanyang mga mata. Kailangan kong nakauwi na ako kapag nagising si Aiden. Nakuha niya iyon, at mas minahal niya ito dahil lagi niyang iniisip ang anak niya, ngunit hindi maiwasan ng isang bahagi nito ang mag-alala. Okay lang ba ang lahat? Okay na ba tayo? Tanong niya kahit hindi siya siguradong magugustuhan niya ang sagot nito. Pero, kailangan niyang malaman kung ang gabi nila ay kasing pigil ng hininga para sa kanya tulad ng para sa kanya. Oo naman, nagawa niyang makipagtalik sa kanya ng hindi nanggugulo, at naisip niyang phenomenal ang kanilang pagtatagpo. Pero hindi naman siguro ganoon din ang nararamdaman ni Ivana, at siguro iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makaalis sa lugar niya na parang ang demonyo mismo ang humahabol sa kanya. Kaya pinatahimik niya ang kanyang sarili para sa kanyang tugon, ang kanyang pagkabalisa ay tumataas habang siya ay nananatiling tahimik. Ivana. Kinikayat niya ito habang umuupo, napupuot sa emosyonal at mahinang pakiramdam niya. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang pag-aalinlangan sa anumang bagay o sinuman sa kanyang buhay. Tumingala siya mula sa kanyang sapatos at ngumiti sa kanya, mabilis na tumango. Siyempre okay naman tayo. Perfect tayo. Halos para kumbansihin siya kung gaano sila ka-okay ay tumabi siya at hinalikan siya ng buong buo sa labi. Marry me, sabi ni Juan Carlos nang magpahangin sila, na ikinagulat nilang dalawa sa kanyang impulsive proposal. Alam niyang masyado pang maaga at maaga pa para gumawa ng ganoong desisyon na magpapabago sa buhay, ngunit dahil naibato na niya ang lahat. Maaari tayong pumunta sa courthouse at iparehistro ang ating kasal, at pagkatapos ay maaari tayong magkaroon ng maayos na kasal. Lasing ka ba? Huminto si Ivana at tinapunan siya ng isang kahina-hinalang tingin. Oo, siya ay lasing sa pagnanasa at maaari pa ring pusiwip, ngunit sa ilang oras na pagkakayakap niya sa kanya, muling napagtanto ni Juan Carlos na gusto niyang maging permanente ang kanilang ayos. Gusto niyang humiga sa tabi niya at magising na nakayakap ito sa kanya. Gusto kita sa buhay ko, Ivana. Aniya, hinila siya pabalik sa kama. At dahil ayaw mong lumipat sa akin, kaya dapat kitang gawing asawa. Wow, wow, wow. Tili niya habang lumipad palayo sa pagkakahawak niya at huminto sa harap ng sliding door, medyo nakasimangot ang mga mata niya. Ayokong maging asawa mo. Bakit hindi? Tanong ni Juan Carlos, naguguluhan sa mismong paniwala na hindi niya nakikita ang sarili bilang Mrs. Jackson. Umiling si Ivana at yumuko para itali ang kanyang panlalaking sapatos.
Dahil gusto mo akong pakasalan sa lahat ng maling dahilan. Sabi kong sino. Salungat niya nang bumangon siya at paikot-ikot sa kama, hindi man lang namamalayan ang kanyang kahubaran. Namumula na parang bagong nobya, tumalikod si Ivana sa kanya. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang tao para sa sex. At magsuot ka ng mga damit. Hindi yan ang sinabi mo kagabi. Tumawa si Juan Carlos habang naglalakad papunta sa kanyang walk-in closet at sinuot ang isang pares ng maong. Itinuloy niya ang panunukso sa kanya nang bumalik siya sa kwarto. Kung tama ang memorya ko, nakiusap ka na hubarin ko ang aking damit. Hindi ko, bumulong si Ivana sa kanyang balikat habang tumatakbo pababa. Ang mukha ay kasing pink ng lacy lingerie set na suot niya sa ilalim ng kanyang damit. Nakaupo siya sa breakfast counter sa kusina nang bumaba siya makalipas ang ilang minuto na may dalang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. At iyon ang aking paborito. Panty, tumawa siya nang muli siyang namula. Ang kanyang princess. Nakakapanibago ang pagiging mahiyain niya. Magiging masaya siya kasama siya. Kailangan ko nang umalis. Sabi ni Ivana at dinukot ang purse niya sa counter. Iuuwi na kita, sabi nito sa kanya, tinulak siya palabas ng pinto bago pa siya makapagprotesta. Inilapag niya ito sa harapan niya. Ano ito? Tanong niya na nakatingin sa kahon na may intriga at may pangamba. Buksan mo. Nag-aatubili niyang inilagay ang cover sa counter, ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng maliksi habang itinutulak ang tissue paper sa tabi upang ipakita ang laman. Ang damit ko at mahinang iyak niya, nang hina ang boses niya nang makita niya ang pangalawang bagay sa kahon. Mayroon kang bagay para sa pink underwear, ngumiti si Juan Carlos nang nakakaloko. Bibilhan niya siya ng maraming pink lacy na bagay na hindi niya problemang hubarin. Hindi ako. Itinago ni Ivana yung mukha niya sa mga kamay niya. Nagkataon lang na pink ang suot ko ngayon. Oo naman princess, natatawa niyang ibinalik ang kahon at tinakpan ang cover sa lugar. Naniniwala akong may utang ka sa akin ng sando. Mababawi mo ang panty mo kapag ibinalik mo ang shirt. Hindi ka kapanipaniwala. Sumimangot si Ivana at umiling sa kanya ang maliliit na kamao. Ano, inosenteng ngumiti si Juan Carlos. It's a fair exchange, don't you think? Iyon ang paborito kong shirt. At dito na po, nagtatapos ang part 46 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.